Abog ni Congressman Saldico. Sige nga po, panoorin natin. Banat! Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Maiwan na daw lahat. Alam niyo na kung ano laman nun. Alam niyo na, may ilag sa pulburon yun. Huwag niyo iiwanan yung pulburon. Sabihin mo na kasi, wala, ito may sakit talaga to. Stressful na to si ano. Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds
versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. 傳承係財富嘅元素。 Yun po, hindi na ako ng iba, puwera ang sarili niya. Kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang Pawang invento lang daw, walang ebidensya. Parang naalala ko tuloy si Gutesa eh. Si Gutesa kasi siya yung nandoon eh, may personal knowledge siya doon sa lugar. Tapos hindi sila naniniwala. Parang ang gusto nilang sabihin, hindi totoo yan sinasabi mo, basta parang si Lacson. Hindi totoo yan sinasabi mo, Gutesa. Kasi kahit na nandun ka, kahit wala ako doon, mas tama ang sinasabi ni Lacson kaysa kay Gutesa, parang ganon. Di ba, parang napaka-ironic naman na yung tao nandun mismo, ang sinasabi nilang hindi totoo yung sinasabi. Tapos yung nagsasabing hindi totoo yung nandoon, ay wala naman doon. Parang ito, si Atty. Click Rireling, mismo si Zaldico nga ang itinuturo. Maraming nagtuturo. Tinuturo ni Gutesa, tinuturo ng mga Diskaya, tinuturo ng mga ibang kontraktor. Tapos sasabihin mo, walang alam. Hindi totoo yung sinasabi, hindi totoo na yung tinuturo niya si Bongbong Bangag at saka si Tambaluslos na Buhaya. Tignan mo yung, pakinggan niyo itong gagong to. kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Ito, sasagutin kita. Alam mo, ganito kasi yan. Ang parating yung palusot dito, yan nga ang sinasabi kong madaling bulahin ng mga Pilipino eh. Kaya nagsalita si Bongbong Marcos ng ganyan. Kasi nga, una, nung pagkatapos ng eleksyon, no, itong 2025 election, pumutok na iimbestigahan niya ni Marcoleta. Pangalawa, hindi na nila maawat yung ano ng panahon, kumbaga yung pagbubuking ng panahon, yung pag-ulan, pagbaha, hindi na nila kayang pagtakpan. Talagang puputok na at sisingaw na. So ang ginawa ngayon ni Bongbong Marcos, para mailigtas niya yung sarili niya, sinabihan niyang mahiya naman kayo at kung ano-ano, parang ang dating ay siya pa yung walang kinamalayan dito. Kumbaga iniligtas niya yung sarili niya, itinuro niya yung iba. Ang problema kasi, katulad nito si Zaldico,
ang sa pag-iisip ni Saldico kasi, kaya ayaw na siyang pauwiin, ay maililigtas siya nitong magpinsan na si Bongbong at saka ni Romualdez. Kasi nga, siyempre, sila yung nasa power. Ang iniisip una ni Saldico ay okay lang yan, dito muna ako at paplansyahin nila. Pero siguro napapanood nito si Saldico na parang siya yung isasakripisyo at siya yung didikdikin dito para maligtas itong kanilang amo na si Bongbong Marcos at saka itong si Romualdez. Hindi naman siya papayag ng gano'n kasi kasi ano ito kasama buhay niya rito pag nagkataon eh. Sabi ko nga sa inyo, kapag si Saldico ay nakapag-statement na walang kinamalayan dito si Romualdez at si Bongbong Marcos, di yun ang magiging statement niya. After that statement, pwedeng mamatay kinabukasan si Saldico at ibibintang yan doon sa mga Duterte na naman sasabihin nagalit yung mga Duterte kasi inabsuelto ito si Romualdez at saka si Bangag ipinapatay ng mga Duterte. Ganun ang magiging naratibo ng mga yan. Alam ni Saldico yun na talagang ilalaglag siya nito at may posibilidad na yung dating kasamahan niya ang yumari sa kanya after na makapagbigay siya ng statement. Kaya nga pinipilit siyang mag-zoom. Nagpupumilit silang sa investigasyon ng Blue Ribbon si Saldico para after that pwede na siyang gurgurin. Yun yung nakikita ko senaryo dito natunugan ni Saldico. Isipin mo kung matalino rin ito si Saldico, isipin mo na siguro naisip niya kung si Duterte nga pinakidnap kung si Sara Duterte nga na na nagpanalo sa kanya bilang presidente, winalangya ako pa, masasabit sila sa akin. So may posibilidad na siguro naisip niya buhay niya kapalit dito. Tama yung sinasabi ng abogado nito na delikado yung buhay niya pero hindi sa mga DDS. Kung hindi kami mga DDS, gusto nga namin mabuhay ka ng matagal at nang maisiwalat mo yung katotohanan. Bakit ka naman namin papatayin? Kasi halimbawa ako, pag pinanalangin kitang namatay, di wala nang magsisiwalat ngayon. So kung titingnan mo, hindi mga DDS ang gustong pumatay dito. Alam nyo na kung sino. Mag-establish ng ICI, Independent Commission to Ano bang ICI yung pinagsasasabi mo? Siyempre kasama yan doon sa propaganda na kunyari, galit ako sa korupsyon, kunyari ito. Nakita mo naman ng investigasyon. Ang iniimbestigahan nyo, bumaha sa Cebu, nandun sa Davao. Ito, ano din ito siguro pag ito natanggal si Bongbong Marcos, ewan ko kung saan pupulutin tong abugaga na to. Himod-quit din to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic. Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapagod? Hindi ka nga marunong sa alam kasi alam mo, ang pag-iwas sa isang nakawan attorney Claire, halimbawa ako, o ikaw, halimbawa tayong dalawa, magkasama tayo sa nakawan, halimbawa lang. Ngayon, ikaw yung pinuno ko, ikaw yung boss ko sa pagnanakaw. Ngayon, hinahabol ako ng nabulilyaso ngayon yung pagnanakaw natin. Dahil ikaw yung boss ko, nabulilyaso ngayon tayo, parang hinahabol na tayo, parang malapit na, hahabulin ako ngayon. Ako yung right hand mo. Ang gagawin mo ngayon, na isusumbong mo na ako, yan si Spencer, siya yung siya yung magnanakaw dyan Siya yung di ba, lusot ka kung bobo yung makikinig. Kung matalino, sabit ka kasi boss kita Di ba? Alam nga namang magnakaw ako nang hindi mo alam. Di ba? At sinabi na naman ng presidente na may nakawan. Tandaan nyo,
ulit-ulitin ko, hindi makakapangurakot yung mga kontratista kung ayaw ng DPWH. Kasi pag ayaw ng ng kontratista, papalitan lang ng DPWH yan. Kung ayaw naman ng DPWH, papalitan lang ng congressman yan. Disposable nga ito eh. Disposable itong contractor at saka itong mga tiga DPWH. Pag ito kumontra sa kongresista, tatanggalin lang ito eh. Pero hindi mo pwedeng tanggalin yung kongresista. Hindi mo sila pwedeng labanan sapagkat sila pwede ka nilang banatan eh. Diba? Papapasok. Hmm. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Oo nga, hindi pa nga, nagbubunga na nga, yan. Pinipilit yung ilihis. Pinipilit yung ilihis yung issue. Duterte kayo ng Duterte, pati mga senador, ni wala nga kaming nakitang inimbestagahan yung kongresista dyan eh. Ni wala nga kayong pinangalanan ng kongresista dyan eh. Wala akong makita pinangalanan yung kongresista sa Blue Ribbon Committee. Wala, puro senador. Ibig nyo sabihin, yung nakawan na yun sa budget, puro ito lang mga senador na ito ang nagnakaw at hindi yung mga kongresista. O si Saldico lang. Ninakaw mag-isa ni Saldico. Tignan mo, ala naman kayo nababanggit ng mga kongresista dito kundi si Saldico. So, ibig mo sabihin, lahat nung ninakaw na yun, si Saldico nagnakaw. At yung mga ibang senador. Di ba? Malinaw na ang mga pangyayari. Anong malinaw? Papalapit na ng papalapit tayo sa Oo katotohanan. nga, malapit Kaya ng pinipilit malapit nang matanggal yung amo mo. ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Wow. Alam mo, pag nakikita ko mukha nito, gusto kong lamutakin ang mukha sa asar eh. Nakakangiti ka pa, utangin na. Ayos ka rin eh. At handa na po akong tugunan ng iyong mga katanungan. Sige. Marisol Lily from TV5。 No? 作為演員，每個角色都有唔同嘅造型同性格，但係翻到屋企，我就係張希文，戲裏戲外都要 keep 住自信，健康嘅秀發就係我嘅關鍵。 Sige. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Napansin ko, parang iba yata damit mo. Ano? Hindi ka na naka-butterfly na shoulder, ano ang tawag doon? Parang naiba yata ang pormahan natin ngayon. Parang hindi mo na makuha forma ng damit ngayon na talagang stress na stress Passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa Alam mo yung ombudsman mo na yan, pagbagsak ng amo mo si Bangag, natanggal na rin yan. Magsasama-sama kayo sa kulungan. Alintik kaya. mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-rekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin naman. Inan. Puro kayo taong bayan. Sinusuka na nga kayo ng taong bayan. Lalong-lalo ka na. Pag nakita ka ng taong bayan, baka balibagin ka ng kamatis. Subukan mong maglakad sa karsada nang walang bodyguard. Subukan mo, maglakad ka, yung naglalakad ka lang. Tingnan mo kung talagang mahal kayo ng taong bayan. Ewan ko lang sa'yo kung di ka balibagin ng kamatis. Na mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya siya naman ay hindi pa naman convicted
at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at na-i-issue ng through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. National threat. Ano yan? Bongbong bangag threat yan si Zaldico. Threat sa administrasyon nyo ngayon yan. Ewan ko, pag nakalusot kayo sa 3 araw, ewan ko lang. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay Hindi. Nanakawin nga. Ewan ko sa inyo. alam mo yung mga lahi ng mga yan, magnanakaw yan. Alam na nila kung paano nila paiikutin yung kanilang nanakawin. Huwag nyo na ikatwiran yung ganyan. Hindi na makakalusot sa taong bayan niya. Huwag nyo na iligtas yung sarili nyo. kataka-taka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Mukha daw may gumawa nun sa laysay at mukhang hindi naiintindihan. Ikaw ang hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo. Pagdating ng araw, aanihin mo lahat yung kawalanghiyaan mo. Oo. Believe me. Malapit na. Malapit mo nang anihin yung kawalanghiyaan pinaggagawa mo. Yung mga kasinungalingan mo. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga na i-detect. Siya. Hindi po ibig sabihin ka po siya ay dinamay at alam po natin at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito. Hindi. Kami alam namin may alam siya dito. Ikaw lang ang walang At saka po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga. Paulit-ulit mo sinasabi yan. Kaya nga siya nagpag-iimbestiga kasi sasabog na. So kailangan niya lumayo dun sa putok. Kumbaga sasabog na yung bomba, kailangan niyang umiwas dun sa bomba para hindi siya masabugan. Kaya tinuro niya, yan, may bomba dyan, may bomba dyan. Ganun lang yung kasimple. Actually, sila yung gumawa ng bomba. Na mga anomalyang flood control projects, hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye. Alam niya nga katotohanan. Kaya
para malaman po ninyo, mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Oy, Ito ho ang unang pagkakataon katang isip. Para si Bongbong Marcos nakakausap yung tatay. na nagkaroon ng direct accusation against the president. Again, siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito. Mas magandang umuwi siya rito. At kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Tinan mo, nakaasar pa. Tinan mo yung itsura nito kung putang ina to. Hindi ka maaasar dito. Isipin mo, ba't meron bang hindi lehitimong notaryo publiko? Tinan mo, putang may sapak yata sa ulo itong babaeng ito oh. Nangisip pa, alam mo, pagbagsak ng amo mo, papanalangin ko na unahin kang idemanda puro kakawalang yan Puro ka, lakas. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Kung saan lang daw nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Ano inconsistent? Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Tangin na mo. Napapamura ka na lang din. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Tangin na. Hindi ka naman ng buwis. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico? Bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po. Sino ka close ni BBM? Ikaw. Tangin na niyo. Ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap. Pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Binawala pa. Utangin na mo. Tama lang. Utangin na mo. Binawala pa kayong mga taga-media. Matitino. Tangina mo. Visit. Tangina. Alam mo, pag ito sa itong dito sa the day after tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, pag nakalusot ka rito, Bongbong Marcos, at walang nangyari dito, ewan ko na lang, napakatatanga na lang ng mga Pilipino kasi mismong yung kanilang enforcer na si sa pagnanakaw ay nagsalita na, kumbaga itinuturo na sila, no. Napakalinaw naman ito yung sinasabi kasi ng mga Diskaya at mismong yung sinasabi ni Sergeant Orly Gutesa
pinatunayan ni Saldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa na meron talagang nakawan na nangyayari at yung mali-malitang pera na yun ay napupunta doon sa kay Martin Romualdez, yung iba at sa kanya, siyempre. At yung sinasabi naman ni Diskaya na laging binabangkit si Saldico at si Romualdez, pinatunayan naman talaga. Kumbaga, pag pinagduktong-duktong mo yung tatlo, talagang asabit dito si Bongbong Marcos at saka si Romualdez. Ngayon, hindi naman magre-resign si Bongbong Marcos. Hindi naman i-impeach niya si Bongbong Marcos kasi yung mga magnanakaw na kongresista, i-impeach ba nila? The only things na pwedeng mong mapalitan ito si Bongbong Marcos ay by people. So, kumbaga, yung taong bayan. Of course, people sa power or people sa initiative, yung mananawagan ka na bumaba ka na dyan, and then, you know, pero kung sasabihin mo lang na kaya nga kung minsan yung peaceful rally hindi epekto yan sa kanila kasi makakapal nga mukha nito kasi alam niyo ba kung bakit hindi bababa yan? Kasi nga isipin mo yung magnitude nung ginawa nilang pagnanakaw sa Pilipinas. Ito lang yung mas masahol pa ito sa kanyang ama. So paano itong magre-resign? Pag nag-resign ito, gusto mang mag-resign ni Bongbong Marcos, hindi papayag yung katulad nila Romualdez, nung kanyang asawa, yung mga kongresista na kasabot niya. Kasi pag nag-resign si Bongbong Marcos, definitely makukulong lahat yung mga nakapaligid sa kanya. So sa ayaw at sa gusto ni Bongbong Marcos, hindi siya bababa dyan, hindi siya magre-resign. Halimbawa, sasabihin, sige, mag-graceful exit, hindi ka na namin nahabulin, yun na lang mga ibang umalis ka na ng Pilipinas. Hindi gagawin ni Bongbong Marcos yun, pipigilin niya nung mga maiiwan na walang kakayahan na makipag-negotiate para sila ay malibre. Si Bongbong Marcos, kapag nakapag-negotiate o nag-resign niya na pwede siguro umalis na lang siya ng bansa, pero paano yung mga magnanakaw na naiwan niya, hindi yan papayag, kaya hindi talaga bababa yan si Bongbong Marcos. Kasi walang concession, hindi yung ibang katulad ni Romualdez. Definitely, pag bumaba si Bongbong Marcos, kulong yan si Romualdez. Kahit sino pumalit na presidente diyan, kulong yan si Romualdez. Kaya hindi papayag yung mga yan na mawala sa kapangyarihan. Oras na bumaba si Bongbong Marcos, kulong agad yan si Romualdez. Kung makatakas man yan, hindi na yan makakabalik ng Pilipinas. Hahabulin ng gobyerno yan. So, wala tayong magagawa dito kung hindi talagang obligahin na bumaba. Yung para si Erap Estrada lang. At yung mga BBM vloggers, ewan ko kung paano nyo pa ipagtatanggol ito. Diba? Tingnan lang natin. Yung mga Pilipino dyan sa 16, 17, 18. Ayan na. Alam nyo na. Yung mga sundalo. Paano na yan? Ano ba yan? Politics pa rin. General Browner. Langya ka, puro ka politics. Ikaw yata namumulitika Bata ka yata ng politiko. Tagina mo.